martilyo, para martilyuhin namin ang mga larawan din. Dinirebuke pa namin kasi sa aming doktrina, demonyo man yun sila. In Jesus' name, habang minamartilyo. Oh. So ngayon, pagtingin ko kay Mama Mary, nakahawak ako sa martilyo, biglang pumasok sa akin ang mensahe, nagsabi na, hindi ko alam kung, basta biglaan na siya, nagsabi nga, why you hate the image of my mother? Bakit galit ka sa larawan sa aking inay? So, bigla akong nakatitig sa mukha ni Mama Mary, nakahawak sa martilyo. Hindi ko tinuloy ang pagmartilyo. Kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. To share to you about the beauty of Mama Mary's role in the plan of salvation. According to the gospel, we will summarize the gospel in Luke chapter 1 verse 26 to 56. On the 6th month of Elizabeth, an angel Gabriel was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name was Mary. In coming to Mary, the angel said, "Hail, favored one, the Lord is with you." And Mary was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greetings this might be. But the angel Gabriel said to her, "Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end." And Mary answered, "How could this be, since I have no husband?" The angel said, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will remain in you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her who is called barren, because nothing shall be impossible with God." And Mary answered, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word." And the angel departed from here. And Mary traveled to a hill country in Judea, and entered in the house of Zechariah, and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard Mama Mary's greetings, John the Baptist in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Elizabeth cried out in a loud voice, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me? Because when I hear the sound of her greetings, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you, Mary, who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary answered, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has mindful of me, the humble state of his servant. Behold, from now on, all generation will call me blessed. The Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy is from age to age to those who fear him. He has shown his might by his arm, and dispersed the arrogance of mind and heart. He removed rulers from their throne, but lifted up the lowly." So, yung sinasabi doon ni Mama Mary, maintindihan natin, biblically speaking, na kasali siya sa plano sa Diyos sa kaligtasan. Amen? It's very clear in the Bible. Very clear. Pero alam niyo mga kapatid, sa pastor pa ako, ini-skip namin yung mga verse na magsasalita tungkol kay Mama Mary. Oh.
Pag mapunta kayo sa aming mga simbahan, wala kang marinig na mamamiri. Kasi yung mga chapter sa Bible na nagsalita tungkol kay mamamiri, sa Bisaya, pag gilukso-luksoan na mo, mulukso-lukso mi. Asa tong verse, saan yung verse na medyo not agreeable to our doctrine, amo atong biyaan, iwanan namin. No? So, ganun kami. Kaya kung mayroon kang pastor na kaharap, ibalik mo siya doon sa chapter na hindi niya gusto. Pastor, kung sabi mo, hindi kasali si Mama Mary, bakit napaka-clear, napakalinaw sa Biblia na pag ang plano sa Diyos, kasama si Mama Mary? Bakit yung doktrina ninyo, Christ alone? Paano yun magiging Christ alone? Saan na ang God the Father? Saan na ang Holy Spirit? Di ba in the plan of salvation, kasama ang God the Father, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. And then ang doktrina natin, Christ alone in the plan of salvation, para yung monolog. Siya lang ang nag-action, siya lang mag-isa. Dapat movie yun. Mayroong mga artista. Amen? Hindi yung, ano yung Christ alone? Ikaw lang gumagawa sa drama? Di ba? So in the plan of salvation, it involves human participation. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tulad nung binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. 2,000 years ago, binayaran na niya. Sige, binayaran na. Pero tapos na ba ang lahat? Hindi. In the present situation, it demands our cooperation. Hindi pwede na nagpakamatay si Kristo 2,000 years ago, tapos na lahat. No, that is past salvation. But in the present salvation demands our personal cooperation. Kasi ikaw si Jesus, binayaran mo na, pero hindi ka nag-cooperate. So kaya yung aming doktrina, once saved, always saved. Ligtas na kami, ang Katoliko, hindi pa. Ganun kami. Then, pag manalangin ka sa Pastor Paco, parang pinupos namin ang mga membro na i-convert ang kanilang mga kamag-anak na Katoliko. Kasi ganun ako mag-prayero, Panginoon, naawa kami, Panginoon, sa mga Katoliko. Kasi wala pa silang kaligtasan. Lord, magsabi naman yung aking member, yes, Lord. Yes, Lord. Kaya nga, Lord, bigyan mo kami ng lakas para puntahan sila, para sila magkaroon ng kaligtasan. Lakihan namin ang aming donasyon para may mga maitustos kami sa mga pamasahe. Kaya sa amin, 10%. Din magpaiyak-iyak pa kami. Kaya pag koleksyon dating sa Puerto Rico, umiiyak na ang mga member mo, yung pinakamalaking amount ang ibigay. Kasi umiyak na siya eh. Yes. Yung hindi nakaiyak, bariyang ibibigay. Pero yung nakaiyak na, umiyak na siya, yung pinakamalaking amount ang ibigay niya. Kasi umiiyak siya eh. Kaya kami umiiyak din. Yung organist namin, dapat ang magtugtog siya ng music na nakakaiyak. Para pagkulik doon, malaki ang koleksyon. Tingnan mo yung mga hindi umiiyak. Kunti lang ibigay, tag 2 piso ang ibigay kasi hindi nakaiyak eh. Pinipili pa pagtugtog sa operatory. All that I am. Ganun sa kami. Pagbunot, ang 500 binalik. All that I am, I lead him down before you, Lord. Di ba? Marinig natin na pag malapit na magkulik sa abuloy, tanungin mo ang Holy Spirit, Lord, magkaano ang ibigay ko?
Di ba, sasagot yung Holy Spirit, magsabi, 500. O niya, magsabi rin ang ating espiritu, kasi ang Holy Spirit, iba yon ang human spirit. Magsabi rin ang ating spirit na, 20 lang, 20. So, there is a struggle between the Holy Spirit and our spirit. Kasi ang ating spirit, nag-worry sa lahat ng mga bagay, mga bayaran, mga bills. Kaya nga, when the Holy Spirit says, magsabi ka, Lord, magkaano ang aking ibigay? Sabi ng Holy Spirit, 500. Sabi naman ng ating spirit, 20 lang. So there is a struggle. Subukan ninyo yan, pag atin yun ng misa ngayong Sunday, pagtutugtog na ang all that I am, di ba? Mayroong struggle within. Ano kaya? Magkaanong ibigay ko? 20, 50, 100, 50. Pagtingin mo sibot, 5 pesos ang nabigay mo. Di ba? So, you ask, our giving must be guided with the Holy Spirit. Hindi sa ating kagustuhan. Di ba kasi ang kanta natin, your will be done on earth as it is in heaven? So Lord, magkaano ang ibigay ko? Tulad ng doon sa Northern Palawan, pagdating ko, biglang nagmisa. Din ang pira ko na para pamasahe pabalik sa puerto, 2,500. Tingin-tingin ako, saan ako magpabarya nito? Tumutugtog naman ang all that I am. Tumatayo na ang magkulik. Wala na, late na Lord, hindi na ako makapabarya. Pero narinig ko rin ang Panginoon, sabi niya nga, bakit? Tatanggapin ko pa rin yung 500 mo. Kaya pagdating sa sibot, binigay ko ang 500. Then nagbigay ako ng talk, mayroong lumapit sa akin, Brother Noe, you know, I feel in my heart to give you 2,000. Ha? So, ang 500 mo, sinalihan ng 2,000, di ba? When you heard the voice of the Holy Spirit, kasi Hebrews chapter 4 verse 7 nagsabi, when you hear His voice, do not harden your heart. E di pagbasa natin, mapansin ninyo ang Biblia sa Revelation chapter 2 verse 6, sabi na, listen to the voice of the Holy Spirit. Then, Revelation chapter 2 verse 13, sabi naman ng Panginoon, listen to the voice of the Holy Spirit. Inulit naman sa Panginoon, Revelation chapter 2 verse 21, listen to the voice of the Holy Spirit. Inulit naman sa Panginoon, Revelation chapter 2 verse 29, listen to the voice of the Holy Spirit. Hindi pa rin nagtapos. Pagdating sa Revelation chapter 3 verse 6, sabi naman ng Panginoon, listen to the voice of the Holy Spirit. Pagkatapos, Revelation chapter 3 verse 11, inulit naman 6 times na, listen to the voice of the Holy Spirit. Inulit pa rin, Revelation chapter 3 verse 19, listen to the voice of the Holy Spirit. 7 times, inulit-ulit kasi hindi tayo nakikinig sa boses ng Holy Spirit. Ini-ignore natin kasi takot tayo. Patawarin mo na yung asawa mo. Huwag mo nang isip-isipin yung kanyang kamalian, Pasko na. Di ba? Hindi mawala yung mga ginagawang kalukuhan sa ating sa asawa natin 3 years ago, 4 years ago. Sabi ng Holy Spirit, patawarin mo na, tingnan mo na, pagod na ang mukha sa asawa mo. Pero ikaw, dinidibdib mo pa rin ang bigat sa kanyang mga kamalian. Pasko na ngayon. Huwag mo nang ulit-ulitin yung kanyang kamalian, pero hindi tayo nakikinig. Din pagkamatay na iyak-iyak na tayo, love, love, love. Diba sa mga hospital, yung pastor pa ako, magbisita ako, pag makita ko yun, pag isang lalaki na love siya sa kanyang wife, ang tagal mamatay, humihinga pa, lumalaban pa. Pero yung mga asawa na palaging sinasaktan,
pinagalitan. Pag-atake sa heart attack, patay ka agad. Pero yung inaalagaan mo ang asawa mo, pagdating pinapakain mo kaagad, pag magkasakit, lumalaban yan. Lord, magpakabuhay pa ako kasi hindi ko gustong iwanan ang aking asawa. Sobrang bait. Pero may mga asawa ngayon na silent lang, Lord, kunin mo na ako kasi parang wala na akong meaning, palagi na lang akong sinisirmunan. Kailan mo pa ako kunin, Lord? Kaya nga ngayon, mga wife, ihinto na ninyong kasermon-sermon ninyo sa mga asawa ninyo. Ha? Amen? Bakit yung iba hindi sumasagot? At saka, so in the plan of salvation, nandyan si Mama Mary. Magsabi kami mga pastor, bakit kayong Katoliko? Mayroong mga larawan. Hindi naman yung kailangan sa kaligtasan. Na bawal man yun sa Biblia ang larawan. Bakit kailangan pa yung larawan? Sagutin, mayroon mang larawan sa Bible na sabi ng Panginoon, maggawa ka ng larawan sa mga anghel. Exodus chapter 25. Pero bakit kailangan pa ang larawan? So dapat kalma, turuan ko kayo paano magsagot siya. Alam mo pastor, kailangan natin ang larawan ni Pedro, ni Juan, para pagpasok natin sa langit, makilala natin kaagad ang kanilang mga mukha. No, may idea agad tayo nga, nandoon si St. Peter, nandoon si Sarah, si Martha, no? So ngayon, kung ang simbahan ninyo, bawal ang larawan, bawal ang picture. Pagpasok mo sa langit, wala kang idea kung anong mukha ni Pedro, anong mukha ni San Pablo. Magproblema ka doon sa langit. Sino kaya si Sarah dito? Ma'am, ikaw ba si Sarah? Sabi mo, hindi, si Martha man ako. So, kasi bawal ang mga larawan sa simbahan namin. Magtanong-tanong kami doon sa langit. Excuse me, ikaw ba si Pedro? Hindi, si Abraham. Si Abraham. So, sa katanong-tanong mo doon, hindi mo alam na si Judas na pala ang natanong mo. Then tiningnan ka ni Judas, eyes to eyes kay si Judas. Tinitigan ka ni Judas. Welcome to the club. So at least, kung mayroon tayong mga larawan, pagtingin natin si Judas yun, keep distance ka agad tayo, di ba? Physical distancing para hindi hindi kakalat yung COVID-19, di ba? Judas ito. Mayroon itong, ngayon, wala kang idea kasi bawal ang mga larawan sa simbahan mo. Tulad sa amin, ang preaching ko noon, kayong Katoliko, sinamba ninyo ang mga larawan. Bakit tumitingin kayo sa mga larawan habang kumakanta kayo? Yung pagtingin sa larawan, pagsamba yun. Ngayon kami, wala man kami mga larawan. So pag magkanta kayo, Jesus, we enthrone you. Ang iba kasi walang mga larawan. Doon sa kisame tumitingin, we proclaim, you are King. Ang iba doon sa electric pan, standing here in the midst of us. Ang iba doon sa upuan, we raise you up with our praise. Ang iba doon sa poste, and as we worship. So, mas safety pa ang Katoliko kasi pagkanta natin ng worship, nandyan ang larawan ni Jesus. Amen? Tanungin mo kaagad, Pastor, saan pipiliin mo? Nakatingin ka sa larawan ni Jesus habang kumakanta sa pagsamba o nakatingin ka sa electric pan? Dito ako sa electric pan para walang init. So, ngayon, nakita ko na si Mama Mary is in the plan of God. Bakit? Tayo nga lahat
May plano ang Diyos sa ating buhay, kay Mama Mary pa. Noon, ang aming doktrina, wala pa si Maria sa langit. Naghintay pa siya. Kailan siya bubuhay ni Jesus? Nabasa ko yung Luke chapter 23 verse 43. Doon sa cross, sabi ng magnanakaw, Panginoon, dalhin mo ako doon sa iyong paraiso. Napag-isip ako, Lord, ang doktrina namin si Mama Mary nandito pa sa lupa. Pero ang magnanakaw, dinala na ni Jesus sa paraiso. Napag-isip-isip ako, kung dinala ni Jesus ang magnanakaw, walang katwiran, hindi niya dalhin ang kanyang nanay, di ba? Imposible. Pastor pa ako during that time. Kung ako si Jesus, sinong una kong dalhin sa langit? Ang magnanakaw o ang aking nanay? Natural ang aking nanay. Si Canvas lang yung magnanakaw kasi delikado yun eh. Di ba? Para pagpasok sa magnanakaw sa langit, di ba? Ingon sa, sabi ng Revelation chapter 21, ang langit, puro na gold. Gold ang mga upuan, gold ang mga lahat, gold. So, delikado kung mas mauna doon ang magnanakaw, di ba? Mas safety kung mauna doon ang nanay ni Jesus. Kasi pagpasok sa magnanakaw, kung may maisip siyang hindi maganda, mayroong makasaway sa kanya. Huwag na kayo magnakaw dito kasi wala nang punsyap dito, wala nang Palawan punsyap, wala nang Cebuan. Kaya sa aking tinatawag na biblical analogy, kung dinala ni Jesus ang magnanakaw, imposible hindi niya dalhin ang kanyang nanay. Kasi linagay ko ang aking sarili, kung ako si Jesus, unahin ko ang aking nanay. Ang magnanakaw, dalhin ko pa rin, pero si Canvas. Ang magnanakaw. So nakita ko ang role ni Mama Mary na kailangan din natin ng isang nanay because the prayer of the mother is the most powerful prayer in our life. Pag ang nanay ang mag-pray, Lord, maawa ka sa anak ko, Lord, yun ang nanay. Pero yung boyfriend natin ang mag-pray, pag ganun-ganon lang. Kung mamatay, di, maghanap ako ng iba. Pero kung ang nanay, Lord, maawa ka, Lord. Di nakita ko sa ugali ng mga manok, mga aso na pag ang nanay ng aso, ipaglaban niya ang kanyang anak. Ang nanay ng manok, ipaglaban niya ang kanyang anak. Pag lalapit yung aso, ang nanay ng manok, yung native na manok, makipag-away siya sa aso. Kahit half kilo lang ang bigat niya, makipag-away siya. Kasi ang nagtulak sa kanya ng makipag-away, makipaglaban, dahil sa kanyang pagmamahal. So yun si Mama Mary, na hindi niya iniwanan si Jesus hanggat sa krus, kasi mahal niya ang ating Panginoon. Amen? Pero ngayon, pagpunta mo sa probinsya, may native na manok na may mga pispis, lalapit ang aso, pero hindi siya makipag-away, lilipad siya. Yung manok na yon, hindi yung Katoliko, born again yun kasi. Pero kung makig-away yan, Katoliko yun na manok kasi. Kaya palagi tayong humingi kay Mama Mary, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ako naman bilang pastor, palagi akong nag-isip-isip. Yung tiningnan ko ang Mama Mary, sabi ko, paano ito magsabi kung mag-worship kami, umiiyak kami, Lord, we love you, Lord. I love you, Lord. Din tugtog agad sa mga nakakaiyak na mga music. Jesus, we enthrone you. Yung leader mag-una-una pag-iyak. So yung mga membro umiiyak rin kasi umiyak yung leader eh. So, anong masabi doon sa mga tao na umiyak na lahat, ikaw lang ang hindi umiyak, nakaganon ka lang, di ba? Sabi naman, there's something wrong in this sister. So, pag iyak sa leader, iyak lahat.
Then, nasabi ko kung grabe ang pag-love namin ni Jesus, pero palagi namin sinisiraan si Mama Mary. Si Mama Mary, idolatry, ginawang Diyos sa Katoliko. Ganun man kami. So, ganun, grabe ang atake namin. Napansin ninyo na, kung Katoliko ka, kung kaharap mo, born again, tulad sa akin, Mama Mary ka agad ang isyo. Bakit isali mo si Mama Mary? Saan sa Biblia na pwede tayong maglapit kay Birhen Maria? Di ba tayong Katoliko, para tayong makabahan kasi magsigaw-sigaw man kami. Saan sa Biblia? Basahin mo sa Biblia. Then, kalma ka lang kung Katoliko ka. Pastor, ikaw man ang may hawak sa Biblia, basahin mo dyan, huwag mo akong utusan, ikaw ang magbasa. Ako pa ang walang Biblia, ako ang utusan mo, ikaw ang naghawak ng Biblia. Ganun ka din. Mag-smile ka, no? So, tulad na, ako palagi kong sakay sa eroplano, bukas sakay naman ako ng eroplano. Mayroong panahon na maulan. So ang eroplano biglang mag-turbulent. Ang Katoliko, kurus ka agad. Ang mga hindi Katoliko kasi bawal mag-cross pag turbulence, ang eroplano medyo mag-slide ba? So, when we make the sign of the cross, we are inviting God to perform miracle at that most critical moment of your life. Amen? So we make the sign of the cross. Di ba? Sa pastor pa ako, isaywar ko ang Katoliko, pero turuan ko kayo paano magsagot. Bakit kayong Katoliko? Nasabi sa Biblia na huwag kayong kakain ng dugo. Ayon sa Leviticus chapter 21 verse 6, memorize mo ang versikulo. Bakit kayo kumain ng dugo? Sabi sa Biblia, hindi kakain ng dugo, kayo kumain kayo ng dugo. Ang sagot, pastor, kami mga Katoliko, hindi man kami kumain ng dugo, ang kinain kasi namin dinuguan. Kasi yung dinuguan, linuto na yun, pastor. Yun kasing dugo, prisko. Prisko yun, pagkatay sa hayop. Sino namang Katoliko na ininom niya ang prisko na dugo? Okay? Kasi kung ikaw ang inumin mo yung prisko na dugo, ikaw ang aswang dito sa San Mateo, di ba? So, sa Biblia, walang dinuguan na ipinagbabawa ka mababasa kasi yung dinuguan, linuto na yon. Yung dugo, prisko, pagkatay, inumin mo. Ikaw pala yung mga pinagsasabi dyan sa mga tambay na may aswang dyan sa may kuan, di ba? So, yung luto na dugo, kaya pastor, ang kinain namin hindi dugo, dinuguan kasi naluto na yon. Basahin mo sa Biblia, pastor, kung mayroon bang dinuguan dyan na pinagbawal. Wala. Maubos mo na ng pagbasa sa Biblia, walang pinagbabawal na dinuguan. Kasi ang dinuguan, niluto na yon. Ang dugo, prisko yon. Iinom ka ng prisko na dugo. Ano masabi sa mga kapitbahay mo? Hala, delikado to. Nakita ko si sister, nag-inom ng prisko na dugo. Kahit wala ng pandemic, nanatili pa rin ang physical distancing kasi nakita kang umiinom ng prisko na dugo. So Mama Mary, nakita ko in my understanding na, wow, ganun pala. Si Mama Mary, hanggang nang nilay ako sa John chapter 2, na sabi ni Mama Mary kay Jesus na, wala na silang alak yung may kasal ba? Then sabi ni Jesus, woman, how does it affect me? My time has not yet come. Babae, paano yan makaipikto sa akin? Hindi pa aking panahon. Then magsabi kagad ako sa pastor pa noon, o kung totoong rinispito ni Jesus si Maria, bakit hindi niya tinawag na nanay, tinawag niyang babae? Sagutin mo. Ganon ko niya. Ngayon, sa aming mga dialog sa Cebu, sigaw-sigawan ako sa pastor, sagutin mo. Bakit hindi tinawag niyang nanay, tinawag niyang babae? Isang tanong, isang sagot. Ang sagot, dahil hindi siya lalaki, mas masya ka kung tinawag siyang lalaki, di ba?
Ito nagpapatunay na siya ay babae, di ba? And then dito sa Paranaque, inambos ako. Nagbigay ako ng talk sa PCG. Marami pa lang, may mga parokyano pala doon na mga 5 na nag-convert na sa born again. So kinuha nilang aking number. Kaya makinig daw sila sa aking testimony. So pumunta kami doon sa Alabang, mga mayaman. Ako naman, dala-dala ako ng Bible doon. Akala ko mga Katoliko. Pagpasok ko doon, puro man sila nakahawak ng Biblia. So, para akong, ano to? Doon ko nalaman na puro pala sila born again. Gusto nilang mapakinggan ang aking testimony. Pero mga Katoliko kayo noon siya, yes, we are, I am a mother butler. I am a benefactor, sabi ng isa. So ngayon, doon na, umpisa na. Si Mama Mary na ang inatake. Bakit sabi niyo, naniwala ka ba bilang pastor na virgin si Maria? Sabi ng isang pastor, yun ang mali. Dapat pastor ka eh. Pinag-isipan mo yan bago ka nagpabinyag. Paano magiging virgin si Maria na mayroon siyang asawa, si Jose? Linagay ko aking sarili. Kung ako si Jose, hindi ko mapigilan aking sarili. Ang batang-bata pa ni Maria, 17 years old. Okay lang kung senior citizen na, pwede ako pigilan aking sarili. Pero 17 years old, anong masabi ni Maria kung wala akong ginawa? Kaya yung doktrina sa Katoliko, pastor, maawa ka sarili mo, pastor ka pa naman, para pinahiya-iya ako doon. Hindi mo yung pinag-isipan. Okay lang kung senior citizen si Maria, din ako si Jose. Pwede ako mapigilan aking sarili, pero 17 years old, batang-bata, ako ang asawa, kaya hindi ko yun matanggap yun. Bilang pastor ka, hindi mo pinag-isipan eh. Kasi linagay ko ang aking sarili na ako si Jose. Hindi ko mapigilan aking sarili. Sagutin mo. Ginanyan niya ako. Pumasok kaagad ang kaalaman sa Holy Spirit sa aking isip na hindi ko na pag-aralan. Tayo kaagad ako. Kaya nga, pastor, hindi ka ginawang Jose sa Panginoon. Kasi kung ikaw si Jose, galawin mo si Birhen Maria. Then, tumawa ang mga born again. Tumawa sila. Sa mukha mo palang, pastor, hindi ka talaga bagay magiging Jose. Kasi babairong mukha mo eh. Tawa ang mga born again. During that time, parang naambos ako. Kasi puro sila born again, ako lang mag-isa. But at that moment, the Holy Spirit gives me the wisdom. Bakit pumasok yun sa aking isip? Biglang sabi niya, kaya nga pastor hindi ka ginawang Jose sa Panginoon. Kasi kung ikaw si Jose, hindi matupad ang plano sa Diyos sa buhay ni Mama Mary kasi galawin mo siya. Kaya si Jose ang ginawang Jose, hindi ikaw. Ganun ako. Lumabas ang aking pagkapastor, sabi ko. Pero parang napaiyak ako sa biglang intervention sa Holy Spirit. Binigyan ako ng sagot. At naalaala ko yung sinabi sa Luke chapter 20 na sinabi ni Jesus na kung kayo ay tawagin sa mga hukuman, huwag kayong matakot kung ano ang isabi ninyo. Dahil sa mga oras na yon, the Holy Spirit will give you a word what to say. Siya ang magbigay sa inyo ng anong isabi ninyo. Huwag kayong mag-alala kasi the Spirit of my Father will give you the answer at that moment. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yung doon sinabi ko sa kanila, bakit si Jose hindi niya magalaw? Because in the Bible, sa Matthew chapter 1 verse 18, the angel informed Joseph properly. Joseph decided, sabi sa Biblia, when Joseph found out that Mary conceived without touching her, Joseph decided to divorce Mama Mary silently. Dahil mabait si Joseph, yung na-discovery niya na nagbuntis si Mama Mary, hindi niya pinahiya, nagplano-plano siya, saan ako iigsit, kailan ako lalayas, hindi ko ipahiya ang babaeng ito, kundi sa lihim, lalayo ako. Yun ang mga mabait na mga lalaki. Huwag nating saktan ang mga babae. Kung hindi na nila gusto ang ating mukha, din maghanap na lang tayo ng ibang paraan maglingkod sa Panginoon. Huwag na nating i-force ang ating mukha if they don't like anymore. Huwag nating bugbugin. Like Joseph, he decided to divorce Mama Mary silently. Ngayon, puro mga marinig natin sa balita, binugbog ang mga asawa, sinaktan. Hindi yun, tayo mga lalaki, dapat
kung hindi na sila nakagusto sa atin, ibigay natin ang pag-ibig. Or tulad kay Joseph, I will separate Mama Mary silently. Hindi ko siya ipahiya sa publiko, kundi lalayo ako, sikreto lang. Ngunit habang nag-isip si Jose, kailan ako aalis, lalayo ako, baka nakapagtulog siya. And according to the Bible, and the angel appeared to him in a dream. And said, Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife, because what she conceived is from the Holy Spirit. In order that a prophecy in the Old Testament might be fulfilled. In Isaiah 7:14 says, a virgin, behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and you shall name him Emmanuel, which means God is with us. In-explain sa anghel na ang pagbuntis ni Mama Mary ay katuparan sa hula ng Old Testament upang ang plano sa Diyos sa pagliligtas ay magiging may katuparan. Kaya nagbuntis ang mahal na Birhen Maria, hindi dahil sa kanilang kapitbahay, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? So, kung ikaw si Joseph, nakita mo na ang sinapupunan ni Mama Mary, ginamit sa Panginoon. Kung isa kang taong matuwid na naglilingkod sa Diyos, kaya mo bang gamitin ang ginamit sa Diyos? Ang sagot, hindi. Amen? Kasi ginamit sila sa Diyos. Ginamit siya sa Diyos, reserved for God. Mga madri, mga pari, they are reserved for the Lord. Kung magwapo man ang mga pari, ipanalangin natin sa Panginoon, wag na nating titig-titigan. Amen? Lalo na sa mga bata pang mga babae, dapat kailangan na i-protect natin ang mga kaparian, no? Hindi tayo magiging dahilan na masira ang kanilang bukasyon sa paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Amen. Oh. Sa mga kapatid nating senior citizen, hindi naman tayo problema sa mga kaparian kasi magiging katulong na tayo sa paglilingkod. Pero kahit na bata pa tayo, we must be careful in dealing na hindi tayo magiging dahilan sa kanilang masira ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So Joseph, as a righteous man, alam niya, in-explain sa angel na ginamit sa Panginoon ang sinapupunan ni Mama Mary for a holy purpose. Hindi niya kayang gamitin, hindi niyang kayang lapastangan ang sinapupunang ginamit sa banal na Espiritu Santo. Dahil, bakit? Mga kapatid, mayroon akong pinaaral pagkapari. Isa siyang Muslim na aking pinaaral pagkapari hanggat umabot siya ng 5 years sa seminary. Galing doon sa Hulo, trinransfer ko siya sa Visayas at nag-aral siya pagkapari. Then mayroong isang babae na nakagusto sa kanya kasi gwapo siya, no? At yung babae naman, no, sinasamahan siya hanggat sabi ko, Abdul, ano naman yun na pinaaral kita sa pagkapari? Bakit kung mag-uwi ka during weekend, mayroon kang kasama na babae sa mga Bible study? Sabi niya, friend ko lang to. Oh, friend. Hanggat sa ka-friend nila, no, nabuntis. So pinakasal ko sila last year. Kahit na masakit sa aking kalooban, naghanap ako ng sponsor sa kanya para makapag-aral sa pagkapari. Pero siya gusto rin siya magpari, pero hinabol na siya sa babae. So pinakasal ko siya, nakipag-usap ko sa aking kaibigang pari sa Visayas, pinakasal ko sila last May. And then here comes nag-anak last September 2022. Pagkatapos sa pag-anak, healthy ang babae, walang sakit. Pagkatapos na lumabas ang bata, namatay kaagad ang babae. So pinatawag ko si Jericho when I was in Cebu last week. Kasi pinabinyagan ko siya, lagyan lang natin pangalan niya, Jan, no? Jan. Pinatawag ko siya, Jan, halika. Nandyan na ang bata, alagaan mo. Alam mo na magpapari ka, isa kang Muslim na nag-convert sa Catholic Church. Alam ko ang puso mo gusto kang magpari, pero may mga pangyayari na hindi natin maiwasan. Ngayon, healthy ang wife mo, nagsiyak lang tayo bakit pagkatapos sa pag-anak namatay. Kaya, mag-focus ka na sa paglingkod sa Panginoon, ha? Sinabihan ko siya, huwag ka nang mag-ano sa mga temptation kasi ibig sabihin, tinawag ka talaga ni Lord. So,
wag na kayo doon ha, mag-focus ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Alagaan mo na yung bibi. So inalagaan niya ang bibi. Oh, so kailangan maghirap ka ha. Kasi bakit? Kasi ako pagod na ako ako pa ang nagpakasal sa iyo. Lahat ina-arrange ko ang mga tirahan. Ngayon ako naman ang magbili ng gata sa bibi mo, ikaw naman maghanap ng trabaho. Kasi kung ganun, mabuti pa ako na lang ang nag-asawa, ako lang nagpakasal. So maghanap ka ng trabaho ha, ganito ha, para may papalit kayo. Hindi maganda pakinggan. Na tulad sa amin, kami, di ba, mayroong pari sa Cebu na muntik ng masanto, no? Malapit na siya magiging saint, no? Hindi ko lang isabi ang pangalan. Napaka matulungin. Kahit na nanganganak, tinutulungan niya. Ang suspitso sa mga tao, baka anak niya yun kasi tinutulungan niya ang mga nanganganak. Oh. Sa daming mga chismis, hindi pa rin siya natinag. Tulong pa rin siya sa mga bagong nanganganak. Yung hinold up siya galing sa Balingasag, papuntang Cagayan. Nagmisa siya kasi obispo man siya. Then, hinold up siya. Sabi niya, Bisaya man, Dong, wala akong pira kasi iniwan ko doon sa Paris Press. Kawawa yung Dong, itong singsing ko, itong bishop ring, at saka itong aking cruiser, gold man to. Sabi ng obispo, ano ba ang problema mo? Bakit nang hold up ka? Sabi niya, nag-anak kasing aking asawa at saka may sakit. O sige, iprinda mo tong singsing ko, tong bishop ring ko at itong cruiser. Kasi para matustusan yung pangangailangan sa asawa mo nagkasakit. So pauwi siya sa Cagayan, wala na siyang singsing, wala na siyang cruiser. Then sabi ni Cardinal Vidal, Monsignor, saan naman yung cruiser mo? Ikaw lang ang obispo na walang cruiser mo. Walang tungkod-tungkod. Pag ang mga obispo magparid na, siya lang doon, siya ang pinakalas. Siya lang ang kasi naprinda na pala doon sa Cebuana ang kaniyang gold cruiser, ang kaniyang gold ring. At ngayon, mayroon pa doon naabutan niya sa kumbinto, nagnakaw, tumakbo ang bata. Sabi niya, Dong, wag kang takbo diyan sa bintana, dito ka daan, oh. Kunti man lang kasi yung mga barya man ang kinuha sa magnanakaw. Sabi niya, Dong, kunti lang yung dinala mo. Dagdagan mo pa yan. Oh. After 2 years, nagkumpisal ang bata. Bless me, Bishop, because I have sinned. Alam mo, Bishop, ngayon, magli-minister na ako. Ako man yung bata, sinasabihan mo na dagdagan mo yung ninakaw mo. Di ba? Oh. Ngayon, malapit na siyang magiging saint. Oh, dahil sa kanyang ginawang kabutihan. Oh. Hulaan ninyo kung sino ang Cebuanong obispo na ganon. No? Gumawa siya ng kabutihan na masuspitsahan siya na baka anak niya to, pero hindi. Dahil lang sa kanyang baka matulungin. Kaya Mama Mary is a great example of humility. Di ba pag sabi ni Jesus, babae, how does it affect to me? My time has not yet come. Babae, kung si Mama Mary, pariho pa sa ating mga Pilipina, kung nanay ng mga Pinoy, mag-complain ka kaagad. Bakit tinawag mo akong babae? Ulitin mo nga. Nanay, hindi mo ako kilala, ako ang nanay mo. Oh. Pero pag sabi ni Jesus, woman, how does it affect to me? My time has not yet come. But Mama Mary remained silent, never argue to our Savior Jesus Christ. Amen? Another na pangyayari na hindi maintindihan ni Mama Mary is Luke chapter 2 verse 48 to 51. Sabi ni Mama Mary kay Jesus, anak, bakit ka dito sa templo? Alam mo, 3 days na kami naghanap sa iyo. Lungkot na si ang tatay mo at saka ako. Anong sagot ni Jesus? Hindi ba ninyo alam na dapat dito ako manirahan sa tahanan ng aking ama? At sabi ng verse 49, and Mama Mary did not understand what Jesus is saying. But Jesus returned with him to Galilee and so obedience to them. And Mama Mary, keep all these things in your heart. So sa mga panahon na yung bata mo, sobrang pagmamahal mo, ngayon sagot-sagutin ka na lang. Ikaw ang nagpaaral, ikaw ang pagbigay sa lahat ng pangailangan. Ngayon sagot-sagutin ka na lang, uuwi, magdamag na. Sobrang stress mo. Si Junjun hindi pa nakauwi.
Kasi doon sa mga barkada, may mga panahon hindi natin maintindihan ang mga sinasabi at mga galaw ng ating anak. Sundin natin ang example ni Mama Mary. Instead of challenging a discussion with her son, Mama Mary, keep all these things and contemplate all these things in her heart. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, excellent example. Sabi ni Jesus, sabi ng mga tao sa Matthew chapter 12, Panginoon, nandyan ang nanay mo, nandyan ang mga kapatid mo. Sabi ni Jesus, sino bang aking nanay? Ang aking nanay, silang tumutupad sa kalooban ng aking ama. Sila ang aking inay. Nandoon lang si Mama Mary nakikinig. Nagreklamo ba si Mama Mary? Ano ito? Ano yung sinabi mo? Pagsabi ng mga tao, Panginoon, nandito ang inay mo, nandito ang mga kapatid mo. Jesus answered, who is my mother? Who is my brothers? Those who obey the will of my Father are my mothers and my brothers. Nandiyan lang si Mama Mary, tahimik lang. Hindi siya umimik. Ngayon, kung Pilipina pa ito na nanay, mag-alburuto yung ulo, hindi mo na ako kilalanin. Sige, tapusin natin ngayon. Sinong matalo sa ating dalawa? But Mama Mary, keep silent. Never challenge a discussion to your son. And keep and contemplate all these things in your heart. Yung asawa mo na sa bago pa ang relasyon, di ba? Hawak-hawakan ka. Sweetheart, anong gusto mo? Kape? Milk? Ngayong senior citizen ka na, pabayaan ka na lang doon. Nakaupo sa upuan. Din manghingi ka na, darling, pwede kape? Ang tanda mo na, hindi mo pa alam kung saan ang tirmos. Noon, sa bago pang relasyon, hawak-hawakan ka, slowly ha, baka maslide kayo. Then, palaging nagtitik sa'yo, I miss you, I miss you. Ngayon, masaktan ka na kasi wala nang I miss you. Ang tinitiks, I'm praying for you. So the first mother Eve, in their encounter with the devil in Genesis chapter 3, was defeated because the first mother listened to the voice of the devil. And the father said in Genesis chapter 3 verse 15, sinabihan niya si Satanas, I will put enmity between you and the woman. Kung tinalo mo ang unang babae, darating ang ibang babae sa kasaysayan na haharap sa iyo and you will be defeated. Sabi ng ating Panginoong Diyos, kung natalo mo ang unang inay, darating ang pangalawang inay sa kasaysayan, haharap sa iyo. You will strike at his heel, but he will strike at your head. Sabi ng ating Panginoong Diyos, no? Sugatan mo ang kaniyang paa, ngunit sugatan niya ang iyong ulo. There will be enmity sa inay na yon. Kung ang unang inay natalo mo, ang pangalawang inay, tatalunin ka. Hindi sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman, kundi sa pamamagitan sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The first mother was defeated against the devil because the first mother disobeyed the will of the father. Huwag mong kainin ang bunga sa kahoy na yan, kinain niya. Sa kanyang pagharap sa demonyo, natalo siya kasi sinuway niya ang utos sa ating Diyos. Ang pangalawang inay, tataluhin niya ang demonyo. She will defeat the devil not by her wisdom and expertise, but by her total obedience to the will of the Father. Mama Mary said, behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Amen? Sabi nila, ikaw ngayon, pastor, kung patayin ka sa mga pastor sa mga lugar na saan ka magpunta dahil sa ginagawa mo, ang mga membro nila nagbalik na sa Katoliko, kumunti na lang ang kanilang koleksyon. Baka bigla kang mawala sa planet na ito. Sabi sa isang pastor, sabi ko, kung kunin mo ako sa Panginoon, hindi na rin ako takot. Kasi ang importante,
na nandito na ako sa katotohanan. At saka mahirap nila akong makita kasi palagi akong sumasakay sa eroplano. Pinadaan ko lang sa joke-joke ang kanilang mga banta. Makita ka. Pero hindi kasi nila ako makita. Kasi pag mayroon akong area na medyo init ang sitwasyon, mayroon akong area na mayroong na-convert, mayaman, so sobrang galit sa akin sa mga leader sa kanilang simbahan. Kasi ang na-convert doon sa archdiocese na yon, isang mayaman na ang kanilang 10% yearly, 6 million. Ibibigay nila yun sa kanilang simbahan. Ngayon, nakatoliko na siya, hindi na siya nagbigay. Doon na niya ipinabigay sa mga parokya. Oh. So, nagalit ang mga pastor. So, hindi mo na ako nagpunta doon habang init pa. Kasi hindi naman tayo takot mamatay. Lord, hindi man ako takot mamatay. Pero wag mo na ngayon, Lord. So, of course, maraming mga magalit. So, Mama Mary is the excellent example of obedience. Excellent example of humility. Sabi ni Jesus, sino ang aking nanay? Yung tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Amen? So, ngayon, pag kami ang pastor magbasa sa Biblia, isigaw-sigaw namin, sino ang aking nanay? Yung tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Pero ang Katoliko magbasa iba man. No? Pag magbasa sa Ebanghelyo, na sino ang aking nanay? Ang aking mga kapatid. Silang tumutupad sa kalooban ng aking Ama. So, depende lang pala sa pagbasa. Kung Katoliko ang pagbasa, malumanay. Sino ang aking nanay? Sino ang aking anak, aking kapatid? Silang tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Kami mga pastor, isigaw-sigaw man namin, sino ang aking nanay? Sino aking kapatid? Mayroong isang magulang taga Cebu. Yung mga 1980 na wala pang mga cellphone, pinadala ng sulat sa kanyang anak na nag-aral sa San Carlos. Pilimon man ang pangalan. So, ngayon, hindi naman siya makabasa kasi matanda na, pinabasa niya sa isang tambay. No, yung mga palaboy-laboy sa merkado ba? Dong, basahin mo muna itong sulat sa aking anak, nag-aral sa San Carlos kasi pinadala sa librando, binasa niya. sabi pagbasa sa palaboy-laboy doon, sabi niya, Dear Tatay Pilimon, kumusta nakatay? Tay, kailangan ko na yung pira dahil magbayad na ako sa aming tuition. Kung hindi ako makabayad, hindi ako maka-exam. Anak mo, Janre. Sabi ni Pilimon, walang hiya na anak. Nakaaral lang ng kolehiyo, sigaw-sigaw na. Kaya hawak-hawakan niya hawak-hawakan niya ang papel, mga kapatid. Hawak-hawak siya sa papel sa kaniyang sulat. Dumaan ang naghawak-hawak siya sa papel, no? Lagay natin. Hawak-hawak siya sa papel. Dumaan ang katikista. Sabi niya, Tay, bakit ka malungkot diyan sa puno ng kahoy? Sabi niya, ito kasing anak ko. Grabe, nakaaral lang ng kolehiyo, magsigaw-sigaw na. Ano yung hinawakan mo siya? Ang sulat niya. Binasa sa katikista. Basahin daw natin, Tay. Binasa niya malumanay. Dear Tay Pilimon, Tay, magandang umaga. Tay, kailangan ko na ang pambayad sa tuition, Tay, kasi mag-exam na kami bukas. Sana mapadalhan mo na ako ng pira. Tay, anak mo, Junri. Sabi ni Tatay Pilimon, yun ang anak na mabait. Hindi magsigaw-sigaw. Kaya pinadalan ka agad niya ng bayad sa tuition kasi dahil sa pagbasa pa lang, Tay, anak mo, Janre. Sabi ni Tatay Pilimon, yun ang mabait na anak, may respeto. Hindi magsigaw-sigaw, nakaaral lang ng kolehiyo, sigaw-sigawan ka na. So, depende pala sa pagbasa. Kaming mga ibang religion, isigaw-sigaw namin, sa Biblia! Ganun kami. Pero bakit kami nandyan sa posisyon sigaw-sigaw? Kasi nandyan kami sa posisyon to convert. Para makakonvert kami. Ang simbahang Katoliko, wala naman sa posisyon to convert. To guide naman. So, ang ating mga kaparian, they are acting like a tatay. No? Diba kung magpa-advise ka sa pari, Father,
parang hindi ko na kaya ang asawa ko. Grabe, palagi na akong sinisirmonan. Gusto ko, Father, plano ko, iwanan ko na lang. Anong isagot sa pare? Huwag mong iwanan ang asawa mo. Huwag mong iwanan yan, i-pray mo yan, and then maghanap ka ng paraan na mawin mo siya, na hindi ka na niya sisirmonan. Anong gawin ko, Father? Pakainin mo siya ng mga biko, mga puto, yung mga, ano, yung mga malagkit, para hindi siya makasirmon, di ba? So, ikaw asawa, alam mo kung ano yung paborito sa wife mo. Bagsisirmonan ka na, punta ka sa merkado, mambili ka ng mga paborito niya, pakainin mo siya. So hanggat magsabi yung wife mo, Lord, patawarin mo ako sa grabe ang ugali ko, pero grabe ito si Junjun. Grabe ang kaniyang pagsakripisyo sa akin. Lord, baguhin mo na ang aking ugali. Magganon yun. Pero kung patulan mo yung wife mo, magkagulo talaga kayo. Amen? Dapat magpakumbaba ka, ikaw husband, kasi tingnan mo yung mga babae, kahit hindi tayo sobrang gwapo, pag mahal natin sila, pag tingin nila sa atin, tayo ang pinakagwapo sa lahat na lalaki. Suklay-suklayin mo yung buhok. And then, magsisinin sila sa kailang kasisirmon. Amen? Tulad ni Mama Mary. Palakpakan natin ang Panginoon. So, the Mama Mary is a great example of humility na nakita ko sa kanya, Lord, nakita ko kay Mama Mary. And before I end my sharing, nandyan naman ako sa YouTube and Facebook. Pwede naman kayo makapagtanong sa akin kasi mayroon akong gabi-gabing programa sa YouTube and Facebook. Doon, marami na akong kontra na galit sa akin sa mga YouTube. Pastor kang walang klaro, ganunin ka. Pastor kang way buot. Yun ang mga comments sila dito. Kaya wag lang kayong magtaka kung makabasa kayo sa comments sa Facebook na grabe kang mga below the belt ba, no? Na pastor kang siraulo, mga ganon, mga istorya. Dahil katoliko ka, pastor ka man sana. So nakita ko yung turning point na sa amin, sinisira talaga namin ang mga larawan. Pag buong pamilya ang makonvert namin, pagkatapos sa baptism, binyag, the following day spiritual deliverance kami, pang martilyuhin na namin yung mga larawan. At ang pinakalas na martilyuhin ko, si Mama Mary. Then, sa Buhisan, Cebu, Barangay Buhisan, mayroong pamilya doon na na-convert ko ang buong pamilya. That was year 2000. So, pagkatapos sa binyag, punta kami, pagka the following day, dala kami ng martilyo para martilyuhin namin ang mga larawan din. Dinirebuke pa namin kasi sa aming doktrina, demonyo man yun sila. In Jesus' name, habang minamartilyo. So ngayon, pagtingin ko kay Mama Mary, nakahawak ako sa martilyo, biglang pumasok sa akin ang mensahe, nagsabi na, hindi ko alam kung, basta biglaan na siya, nagsabi nga, why you hate the image of my mother? Bakit galit ka sa larawan sa aking inay? So, bigla akong nakatitig sa mukha ni Mama Mary, nakahawak sa martilyo. Hindi ko tinuloy ang pagmartilyo. Sabi na aking elder, martilyuhin mo na, pastor! Tapusin mo na si Maria. Sabi ko, wag mo na, balik lang ako next week. Bakit balik ka pa? Marami pa tayong puntahan. Sabi ko, obey me, I am your pastor. Kasi natakot ako sa biglang pumasok na mensahe na, why you hate the image of my mother? Pag uwi ko sa kumbinto namin, sa parsonage, sabi ko, boses yun ni Satanas. Si Satanas yun, si Satanas yun, si Satanas yun. Habang natulog ako sa kwarto, biglang nagsabi, bakit? May nanay ba si Satanas? So, iniisip-isip ko. Napag-isip ko doon sa aking kwarto, bakit may nanay ba si Satanas? Kung ipilit mo na mensahe yun ni Satanas, why you hate the image of my mother? May nanay ba si Satanas? So, pinilit ko naman aking isip na hanapan ko ng nanay si Satanas. Sino kaya ang gawing nanay ko ni Satanas? Hanggat dumating ang panahon, mga 1 year struggle, 1 year. 1 year struggle na hindi ito mensahe ni Satanas kasi walang nanay Satanas eh. Hanggat sinabi ko, yes Lord, tanggapin ko mensahe mo to. Parang lumuwag ang aking
dibdib, nawala yung pressure sa aking katawan na yung riniresist ko na hindi yun mensahe ni Jesus kay Satanas. Why you hate the image of my mother? So, yung tinanggap ko na mensahe ni Jesus, doon na ako nag-umpisa pagsasaliksik sa Katoliko. Doon ko na nakita ang ganda sa simbahang Katoliko. Ito lang pala ang simbahan na kumikilala sa inay ng ating Panginoong Hesukristo. Doon ko nakita, sa daming simbahan sa Pilipinas, hindi mo marinig na babanggitin si Mama Mary. Dito lang sa simbahang Katoliko, binabanggit ang pangalan ni Mama Mary. Abi, Abi, Abi Maria, Abi, Abi, Abi Maria. Di naalaala ko yung sinabi ni Mama Mary nga, from now on, all generation will call me blessed. Mula ngayon, ang lahat ng mga tao sa mundo, tatawag na sa akin na ako ay pinagpala. Di naisip ko, kailan kami tumawag kay Mama Mary na pinagpala? Wala. Kinakalaban pa namin si Mama Mary. Sinunog pa namin ang kaniyang mga larawan. Kaya habang nag-iisip ako, pastor pa ako, umiiyak ako doon sa kwarto. Bakit galit ako kay Mama Mary? Ano bang nagawang kasalanan ni Mama Mary? Hindi ko man siya kapitbahay na napakawalan niya ang kaniyang aso, kinain ng aking mga Hindi naman kami nagkita, hindi naman kami nag-away. Bakit nangaral ako na itakwil si Mama Mary? Doon ako nakarealize, I was still a pastor during that time. Then punta ako simbahang Katoliko, mag-sibilyan, mag-t-shirt lang ako, punta ako sa ibang mga bayan. Punta ako sa Mindanao, then doon ko makita na ang ganda simbahang Katoliko, mayroong tabernakulo, mayroong altar. Ang aming simbahan parang budiga, walang altar, walang tabernakulo. And then mayroon akong napansin na lalo na yung mga early in the morning mass, first mass, 5 a.m., 6 a.m., biglang papasok ang mga ibon. Lipad-lipad dito ang mga ibon. Then sabi ko, Lord, 8 simbahan ang aking naitayo sa born again. 8 church building. Imagine kanyan, for all 15 years to 20 years na aking pagpapastor, mga 8 ka simbahang aking napatayo. Pero napansin ko mga kapatid, ni isang ibon walang pumapasok. Sabi ko, bakit sa simbahan namin, mga born again, hindi pumapasok ang mga ibon? Kung mayroong mga ibon na dadaan, doon lang sa may pintuan, tumitingin din, lipad ka agad. Lord, ano bang ibig sabihin? Kasi kung mag-worship kami, puro drums, pug, pug, kaya, sa Bisaya pa, pag kami sobra, para kami nag-disco kung mag-worship, alive, alive, kaya ang mga ibon, lumilipad ang mga ibon, And then, na-remember ko yung sinabi sa Biblia, sa Psalms chapter 84, sabi ng Biblia, how wonderful is your dwelling place, O Lord. Even the little bird are coming near to your altar, and the bird are making their nest in front of your tabernacle. Ang mga maliit na ibon, gustong gagawa sa kanilang mga tahanan, malapit sa iyong presensya. Kasi alam nila kung nandyan sila sa altar, hindi sila ina-abuse sa mga tao. Kung doon sila sa labas, pinipintik sila sa mga tao, di ba? Dinadakip sila sa mga tao. Pero alam nila na kung doon sila sa presensya ng Diyos, walang taong gagalaw sa kanila. They are very safe in the presence of the Almighty. Amen? So, nakita ko yung pati ang mga ibon, madama nila ang presensya ng Panginoon. So, pagkatapos ko, pagka-Katoliko, nagiging Katoliko na ako, nagli-minister kaagad ako. Magpakalawat ako, mga kapatid. Nakita ko talaga na napakabigat ang presensya sa Panginoon sa altar sa Katolikong simbahan. Sa amin, may presensya pa rin. Pero iba talaga diyan sa altar sa Katoliko. Napakabigat ang presensya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung nabinyagan ako, nagdesisyon ako, Lord, ano bang gawin ko? Gusto na ako magkatoliko.
napabinyag ako sa pardo. Pero napakahabang process. Kasi walang Katoliko lalapit sa akin. Then, mayroon kaming kinder school, elementary and high school. Mayroon kaming kinder school sa aming born again na school. Yung aking mga pamangkin, ako ang tagapaghatid sa school. Nailik ako as PTCE president sa public school. So yung doon na ako, ang aking puso gusto na magkatoliko pero wala pa akong na-approach sa Katoliko mag-guide sa akin. Pagdating doon sa campus, yung campus ministry na Katoliko, sabi niya, anong gawin? Punta siya sa principal, ma'am, anong gawin natin, ma'am? Ang nailik pagka-president sa PTCE, pastor, baka hindi na niya payagan magturo dito ang mga seminarista sa religion. Kasi bili impluensyal dito. Ang pastor na yan, siya ang salita, mag-preaching diyan kung mayroong assembly meeting. So, isang araw, lumapit si Miss Yap sa akin, sabi niya, pastor, okay lang ba sa iyo na mayroong mga seminaryan magturo ng religion dito? Sabi ko, ma'am, okay siya. Yung budget ba sa PTCE, ipatuloy ba yon? Sabi ko, sige, ipatuloy. Din sabi niya, parang nagulat ang maestra, sabi niya, bakit very positive ang response ko daw? So, sabi niya, pastor, pwede ba na makipag-usap ako sa iyo? So, yung nag-usap kami, sabi niya, pastor, alam mo, takot kami mag-approach sa iyo kasi very pastor ka eh. You are the PTCE president. And bakit napakaganda ang response mo? Sabi ko, alam mo ma'am, matagal na akong nanalangin sa Panginoon na mayroong tao makaguide sa akin para mabinyagan ako sa Katoliko. Siya, bakit? Siya, nagsasaliksik ako sa simbahang Katoliko. Matagal ng panahon na nakita ko talaga na Katoliko ang totoong simbahan. At saka ang totoong pagmamahal kay Jesus, dapat irespeto ang kaniyang nanay. Wala ito kasi sa aming simbahan eh. To love Jesus is to respect His mother. Amen? So, sa sobrang tuwa niya, ini-introduce ako sa pari, sa pardo, at hindi naman nagtatagal, I was baptized into the Catholic Church. Tuwang-tuwa ako sa yun na binyagan ako, pero sumunod ang gulo sa aking buhay. Kasi aking sariling pamilya, mga leader sa aking community sa simbahan, pumunta sa korte para mapalayas ako sa kumbinto doon sa parsonage. So yung doon na sa iilibit na ang kaso, nakipag-usap ako doon sa aking pamilya na wag na lang ninyong iilibit kasi wala na akong pira. So pastor pa ako, nagturo ako sa 2 Bible school. So mayroon akong sweldo. Then founder ako, mayroon akong pira. And then ngayon, biglang nagkagulo. No, kinuha yung mga nagkagulo. Kinuha yung mga record doon sa simbahan, mga bank account. Pangalan mo to, pero pira namin to, donisyon namin to, so wala akong magawa. So yung pumunta na, sinabi ko, wag na lang i-elevate sa korte kasi I'm not interested with the property. Ang akin ngayong hinahangad na magiging kaanib ako sa pinapaniwalaan kong simbahang itinatag ni Kristo na walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Kaya wag na ninyong i-elevate sa korte. Sabi ng mga elders ko doon, nasira na ang ulo sa pastor na ito. So ang kanilang suspitso, mayroon na akong sira ulo. So yung napalayas ako doon, kasi sira ulo naman ako, doon ako tumira sa bahay kubo, doon sa bundok ng Pardo. Doon ako tanim-tanim ng mga gulay, kasi walang Katoliko maniwala sa aming mga kapitbahay kasi ang dami kong Katoliko na bininyagan sa born again. Pinaaral ko pa pagka-pastor, so doon ako sa bundok. Yung doon ako sa bundok, ang kanilang suspitso, ganun na talaga ako. Din wala na akong pira pang pagupit sa buhok, kumaba ng aking buhok. Para na akong albularyo, no? Oh. And then, itong mukha ko, butot, balat na lang. Oh, yung mukha ko na, sa pastor pa ako parang mukhang artista nga, naka-earphone palagi. Para na akong hold-upper, mga kapatid. Maglakad doon sa, tinatahol na ako sa mga aso. Ganun. So, ang suspitso nila sa akin, ganun na talaga. Pero early morning, punta ako yung, mga first mass sa Pardo, doon ako magsimba. Kasi Lord, dapat first mass ako magsimba kasi ang mga born again at mga ibang mga sikta, 9 AM mag-start ang kanilang worship, hindi pa nila ako makita. Kasi chinichismis nila ako na gano'n na eh. So, doon ako yung first mass magsimba. Doon ko hinihingi sa Panginoon na, Lord, hindi ko ito na-expect na magiging ganito ako.
Alam mo naman na ang dami kong dollar na tinatanggap galing sa labas, bigla itong naputol at hindi ko maintindihan ang aking sarili. Nawalaan ako ng dollar, nawalaan ako ng pamilya, nawalaan ako ng simbahan. Ako na lang mag-isa. Doon ako natuto pag-pray sa Holy Rosary. Galing sa joyful, luminous, sorrowful, glorious. Kasi yung wala na akong makain, pag ulit-ulitin mo ang pag-rosary, malimutan mo yung gutom. Yung palagi kang mag-rosary. Pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. So hanggat yung tag-init, yung mga gulay sa Cebu, bato-bato kasi ang Cebu, hindi siya fertile land, hindi ka makapagbinta. No? So nangunguha ako ng mga kahoy, panggatong sa bundok, ibinta ko doon sa merkado. Dala ako ng kahoy. Sabi ng mga taga-merkado, Pastor, ano nangyari sa iyo na, di ba mayroon ka ng scholarship grant sa inyong eskwelahan? Bakit ngayon nagbibinta ka lang ng kahoy? Kasi sis, nabinyagan kasi ako sa Katoliko. Then, hindi ko ito ini-expect na magiging kontra mo ang pamilya mo. Lahat na kaibigan mo, wala nang papaning sa iyo. Talaga? Kawawa ka naman, Pastor. Sige, ubusin ko na lang pagbili yung mga kahoy mo kasi so maawa yung mga taga-merkado, imbis retail ka sa kahoy, iubusin na. Balik ako sa bundok. Doon ako nagkasakit na yung naslide ako sa bundok, mayroon akong pilay. Yung maliit pa ako, nag-worse. And then, hindi ako makalakad for 2 months. Doon na kaagad ang aking nanay pabalik-balik. Nui, magbalik ka pagka-pastor. Tingnan mo yung sitwasyon mo. Dito ka lang sa bahay kubo, walang ilaw, walang tubig, nag-iigib ka pa doon sa baba. Bakit maghirap ka sa pagkakatoliko mo na sa pastor ka pa, ang ganda sa buhay mo, sinusundo ka, pinipreparahan ka ng mga pagkain, hindi ka na makalakad. Alam mo, Nui, sa Bisaya pa, sabi na aking mama, sa Bisaya pa, abi ni mo, Nui, nagabaan na ka. Okay, nagkatoliko man ka, muna nga, nagabaan na ka, nakarma na ka. Abi ni mo, Nui, kung hindi ka magbalik sa pagkapastor, mamatay ka. Ma, kahit mamatay pa ako, ma, kung mamatay man ako, basta 5 years ko itong pinag-aralan Katoliko talaga ang totoong simbahan. Dito na ako magpakamatay, ma, sa Katoliko. Sabi na aking mama, oo, mamatay ka dyan. Basta hindi ka magbalik pagkapastor. So doon ko sinasabi sa mga, Lord, kung pagalingin mo lang ang aking paa, Lord, iikutin ko ang buong Pilipinas. Magpatutuo ako, Lord, na ang simbahang Katolika ang totoong simbahan. So nag-promise ako sa Panginoon. Yung medyo gumaling-galing na, umpisa na ako pagpatutuo. Mga sityo, magpatutuo ako doon. Sabi nila, nasira na daw aking ulo. May something wrong na daw ako. Ganun. Doon ako patutuo ako din. Sa sobrang sakit ng aking paa, mapaiyak ako doon. Ginaganon ko ang aking paa, mayroong plastic. Ginaganon ko doon. Linalagay ko sa plastic, magpatutuo ako doon. Habang nagpatutuo, sobrang sakit. Kasi nandoon pa, pumuputok. Mapaiyak ako sa sakit. Alam mo, during that time, grabe ang sakit. Nagpatutuo ako, ang daming nakukonvert. Kasi yung mga ibang reliyon, makita nila na kahit na sa aking kahirapan, nag-crisis ako, patutuo pa rin ako. So, yung mga tao, nakatingin pa lang sa akin, na-convert na sila, hindi pa ako nagsalita, na-convert sila kasi, totoo talaga itong ganyan sinasabi, tingnan mo yun, nag-crisis, halos hindi makaakyat sa entablado, binubuhat para lang makapatutuo. So, by looking to my situation, maraming pastor na convert. Binisita nila ako doon sa bahay kubo, yung pastor na magbisita, magsabi rin, magkatoliko na lang rin ako. Magsabi yung pastor, magkatoliko na ako, akala namin, pastor, binayaran ka sa Katoliko, pero mali pa lang ang isyo. Kasi dito ang hirap mo. Kaya pastor, magkatoliko na rin ako. Kaya dumami kami mga kapatid at I pray in my suffering, I offer to the Lord for the conversion of my family. Alam niyo, after 2 years, ang aking tatay na isang debater, aking nanay na isang diakonisa na palaging sumisigaw sa akin, ano na, Nui? Sabi mo makatulong sa'yo si Maria, ano na ang sitwasyon mo? Hindi ka na makalakad, nag-crisis ka na lang.
okay lang pa, bahala na mag-kratsis. Ang importante, hindi ko na kaaway si Mama Mary, ang inay ng ating Panginoon. Oh. Kasi pa, marami dyan, hindi nag-kratsis. Maganda maglakad, pero ang trabaho nila, pagmartilyo sa larawan ni Mama Mary. Ako pa, nakakratsis, pero kaibigan na kami si Mama Mary. Oh, so, ikaw pa, kung ikaw si Jesus pa, and then ang nanay mo, martilyuhin namin ang picture, matuwa ka ba? Siya, wala yun sa Biblia yung mga pinagsasabi mo. Then, nakapunta man ako sa Hulilan, dala ako sa mga picture pa. Tingnan mo doon, sa tahanan ni Mama Mary sa Nazaret, Katolikong simbahan lang pa. Walang protestante, walang born again, walang iglesia. Tingnan ko nga. Tingnan niya. Sa katingin-tingin niya sa mga picture, after 2 years, my father at the age of 81 decided to be baptized in the Catholic Church. Sabi niya, ay, Katoliko talaga. Sabi na aking tatay, sabi na aking mama, sige, magpabinyag na tayo sa Katoliko. So at the age of 80 and 81, my father and mother converted to the Catholic Church. They were baptized, they were confirmed, kinumpirma sila, kinasal pa rin sila simbahang Katoliko, nagkumpisal sila, nag-Eucharistia. Sa isang araw, 5 sakramento ang natanggap sa aking mga magulang. So, my sister also becomes converted to the Catholic Church. Yung nakapunta dito, si Brother Bo, ang kaniyang husband, nakapunta dito sa inyo, I think, usap kami ni Father Birds, nakapunta dito si Brother Bo, ang kaniyang wife, aking bunsong kapatid. Oh. So, na-convert siya, and then si Brother Bo, yung doon siya nagpastor sa Korea, mag-uwi siya sa Cebu, sabi ko, Brother Bo, balik na tayo sa Katoliko. Then, hindi ako. Balik siya sa Korea. Kasi maraming pera doon sa Korea eh. At saka, yung sinasabi, yung doon siya sa Korea, yung nag-ready siya sa kanyang Amerikana para mag-preaching, nakita niya sa kanyang vision si Mama Mary. Yun ang kanyang testimony eh. He saw Mama Mary na nag-smile lang sa kanya. And then, biglang nawala. And doon siya nakarealize sa kay Mama Mary. Ngayon, mayroon kaming isang pastor nag-aral sa Roma, si Pastor Rudy Dalasa. Yun din ang kaniyang nakita. He saw in the vision the smile of the Blessed Virgin Mary. The smile of Mama Mary gives him a conversion to the Catholic Church. Nag-smile lang. Hindi nakipag-argue si Mama Mary. Kaya, mga kapatid, dumami kami, aking mga pamilya ngayon, ikot-ikot kami sa buong Pilipinas para magpatotoo. Dumami kami, Luzon, Visayas, and Mindanao, araw-araw. Sabi ko sa Panginoon, kung kailanman, kaya ko pa. I'll be celebrating my birthday this coming December 28. Mag-49 ako sa aking edad, no? And thank you. And then, 15 years ako sa Catholic Church this coming December 29 as I celebrate my birthday. And then, alam niyo mga kapatid, yung pagkatapos ko sa binyag, mayroon lang akong wish. Sabi ko sa Panginoon na, Lord, ngayon Katoliko na ako, Lord. Lord, bigyan mo lang ako ng 10 pastor, Lord, na mag-convert sa Katoliko. Alam niyo mga kapatid, the first 5 years of my conversion, binigyan ako sa Panginoon ng 100 pastors converted to the Catholic Church. Kaya, pina-register namin ang aming association sa gobyerno, Association of Pastors that Converts to the Catholic Church in the Philippines. Ako ang president. So ngayon, I'm serving as president. Kaya paikot-ikot ako sa buong Pilipinas, bisita sa mga pastor, then magbigay ng talk sa parokya para dalawa ang mangyari. Kasi kung magpunta ako sa mga pastor na ako lang, wala akong panggastos, di ba? So kung mayroong talk sa parokya, punta ako sa Manila, mayroong talk, yung pamasahe ko sa eroplano, masagot na sa nag-imbita. Amen? So, nabisitahan mo ang mga pastor, then nakabigay ka pa ng talk sa parokya, na provide rin ang iyong pangangailangan. Amen? Tulad sa amin, magdala-dala kami palagi ng mga souvenir. Kasi kung magkulang ang aming pamasahe, mayroon kaming nabinta. Isang araw, punta kami sa Iloilo, wala na kami, kulang ang aming pamasahe.
lapit ako sa pare, sabi ko, Father, pwede kami makabinta pagkatapos sa misa kasi mga pastor kami nagbalik sa Katoliko, Father, mayroon kaming binisita mga pastor dito. Sabi ng pare, ano, alam na ba ni Bishop yun na magbinta kayo? Sabi ko, Father, hindi pa namin napaalam ni Bishop. Pero kulang ang pamasahe namin. Kung hindi mo kami pabintahin, Father, maghingi sana ako ng pangdagdag sa aming pamasahe. Sabi ng pare, magbinta na lang kayo dyan, libre pa ang lamisa. Diyan sa likod. Kasi Father, kung hindi kami makabinta, manghingi na lang ako ng pangdagdag sa pamasahe. Kung ganun lang, pagbinta na lang kayo dyan, pagkuha kayo ng lamisa doon sa likod. So, God always provide our needs according to His riches in glory. Amen? So, as I end my talk, malinaw sa aking pagbabahagi na Mama Mary is part of God's plan of salvation. Amen? Pati tayo, we are part of God's plan kasi tayo ang dahilan na magplano ang Blessed Trinity at mag-yes si Mama Mary. Tayo ang dahilan na gawin ang kaligtasan. So, because of that, brothers and sisters, ngayon, dumami kami at ako naman bilang born-again pastor, maraming galit sa akin ngayon sa buong Pilipinas. Pero ang importante, kaibigan na natin si Mama Mary at ang lahat ng mga banal. Hindi na natin kaaway ang mga banal, no? Ang mga santos na nag-alay sa kanilang buhay para sa paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya yun ang aking masabi ngayon as I encourage you to remain in the Catholic Church. And at last, no? Last reason I discovered about the beauty of the Catholic Church because this is the only church. Not only that this is the only church that recognizes Mama Mary, this is the only church that has a sacrament of the dying. Ito lang ang simbahan na mayroong sakramento sa malapit ng mamatay. Yung sa pastor pa ako, ang aking mga membro na malapit ng mamatay, pinabayaan lang namin. Kasi ang aming sakrament, di ba, 7 man yun sa Katolik. Ang aming sakrament, 2 na lang. Binyag na lang at sa kahapunan. Wala na kaming sacrament of the dying. Kasi ang aming argumento, ligtas na yan kasi tinanggap na si Kristo. So kung malapit ng mamatay, pabayaan na lang namin na magsulo kamatay doon sa hospital. Then ma-remember ko yung aking tatay na for 20 years na pag mayroon ng member namin na malapit ng mamatay, ang aking tatay magbasa-basa sa Biblia, magsabi doon na, Brad, huwag kang matakot mamatay kasi sa Biblia tayong lahat ay mamatay. So magsabi yung malapit mamatay na, Pero yung binasa ko simbahang Katoliko, ang ganda simbahang Katoliko kasi there is a sacrament of the dying. Sa Catechism of the Catholic Church, sinabi dito sa Catechism number 1020, for the last time, the Church speak Christ's word of pardon and absolution over the dying Christian, and sells him for the last time the strengthening anointing, and give him the body of Christ in viaticum as nourishment of the journey, and the Church will speak the gentle assurance. Ang simbahan magsasalita tungkol sa mga salita sa pag-asa at sa buhay na walang hanggan to the dying Christian. Kaya nakita ko yung mga Katoliko na nakatanggap ng anointing, peaceful ang kanilang mukha. No, nakaganon. Yung mga ibang relihiyon na ng martilyo sa larawan ni Mama Mary, ang mukha nakakatakot doon sa kabaong, nakaganon. Din ganyanin mo, Brad, close your eyes. Hindi rin mo ganun. Then, in my experience as a pastor, yung aking kasama na tagapag-martilyo rin sa mga larawan, namatay. Pagkamatay na niya, kasi early ako nagpastor, mga 18 years old, matakutin pa ba? Sabi ng kaniyang wife, Pastor, punta ka dito. Siya, bakit? Sister, kasi mas magulang man sa akin, si kuya mo, nakakatakot ang mukha sa kabaong. So doon ko naisip, kasi siya ang tagapagsunog sa mga larawan ni Mama Mary. Kaya ang mukha niya sa kabaong nakakatakot ka ganun. Ngayon, doon na sa sementeryo,
Ginawa pa ang nitso. So, pumunta na ako doon. Pagpunta ko doon, nakadala ko ng Biblia, Pastor, tingnan mo, nakakatakot ang mukha ni kuya mo. Pagtingin ko, nakakatakot talaga, nakaganon. Nakaganon mga kapatid. Then yun ang aking mga member, tiningnan ko ang kanilang mga mukha. Ang nasa isip sa aking mga member, ang hinintay ako, pag tatakbo ako, takbo rin sila. Sabi ko doon, Lord, nanalangin ako, Lord, tulungan mo ako. Kasi itong mga member ko ngayon, nakatitig sa akin. Alam ko, pag tatakbo ako ngayon, itong mga member ko, yung mga bag nila, iwanan nila yun. Tulungan mo ako, Lord, kasi alam ko kasi ang patay nandyan. Nakatitig sila sa akin. Alam ko, Lord, na kung tatakbo ako ngayon, itong lahat walang maiwan dito. Kaya, sabi ko, tulungan mo ako, Lord, baka wala na magbigay sa akin ng 10% kung tatakbo ako. Ihinto na namin ang pagbigay ng 10% kasi sobrang takot namin sa pastor. Siya ang unang tumakbo. Kaya mga kapatid, yung pag-isipan ko yun, yung nagiging katoliko na ako, nakita ko yung mga tao na they receive the anointing, iba ang kanilang mukha. Mayroon akong isang mayaman sa aking member na convert katoliko, nagiging born again. Namatay last 2016, April 10. Sabi ng anak, kasi 2 months siya naghirap sa Vicente Soto, Pastor, si Mama, 2 buwan na, bedridden. Hindi na makatayo pero buhay pa rin. Pero Pastor, saan ka ngayon? Naghanap siya ng pare. Anong ginawa mo diyan ngayon? Sabi ko nga ni Mama, paano tayo maghanap ng pare na 1994 pa tayo nag-born again? Wala na tayong kilalang pare. Yung 2 apo mo pastor naman, si Janjan at saka si Shui, sila na lang ang mag-prayer sa iyo, ma. Sabi ng matanda na 91 years old, hindi ako gusto sa pastor. Pare lang. Na-born again na yun since 1994, ang hinanap, pare. So, sabi ko, sige, maghanap ako ng pare, Matagal nakapunta ang pare, pastor ang unang nakapunta. Ang sabi ng yung doon na daw nakapasok ang pastor sa kanilang ICU room. Pagtingin daw ni Manay sa 2 pastor na nakahawak ng Biblia, para daw nasyak. Gumanon daw si Manay. Sabi daw ng isang pastor, Pastor, alis na tayo, baka tayo ang dahilan sa pagkamatay ng matandang ito. So, umalis sila. Pag alis sa pastor, pumasok ang pare. Ito, totoong istorya ito. Pagpasok sa pare, pagtingin daw ni Manay sa pare nakasutana, pinilit ni Manay na makasmile. Na born again yan, since 1994, pagkakita niya sa pare, pinilit niya makasmile. And then pagkatapos sa anointing, si Manay parang natulog lang. Yung mga naninira kang mamamiri, ang mukha nakakatakot. Sabi ng isang pastor doon sa Bukidnon, anong ebidensya na nakakatakot ang mukha yung nagpastor ka pa sa mga taong naninira sa larawan ni Mama Mary? May maipakita ka bang ebidensya? Sabi ko, Pastor, kung alam ko pa lang na magkatoliko ako, pinicturan ko yung mga mukha nila. Pero hindi ko alam na makatoliko ako Kaya sinisir ko na lang kung ano yung nakita ko. Kasi kung pinipicturan ko yun, baka pati ikaw matakot. So mga brothers and sisters, the power of the anointing. How beautiful is the Catholic Church because this is the only church that has the anointing of the dying. Mayroon pang sinasabi dito sa anointing, me the Blessed Virgin Mary will come to meet you as you go forth from this life. So, salubungin ka sana ni Maria, ang inay sa ating tagapagligtas as you go forth from this life. Then, inisip ko yun na, yung portion na yun noon na, Lord, kung mamatay ako, Lord, salubungin ba ako ni Mama Mary, ang nanay mo?
Sagot ng Panginoon, hindi ka salubungin. Kasi nasaktan si Mama Mary, minartilyo mo ang kaniyang mga larawan. Sabi ko, Lord, nalangin naman ako, Lord, kung hindi sasalubong si Mama Mary, sino na lang ang sasalubong sa akin? Huwag kang mag-alala, mayroong magsalubong sa iyo. Si Judas Iscariote ang magsalubong sa iyo. So doon ko nakita, mga kapatid, how beautiful. Now I am a pastor. I'm still grateful to my background as I become a pastor for 20 years. Then I'm thankful for my conversion. I realize this is the true church, the Catholic Church. So, ngayon nandito na ako, brothers and sisters, ang aking inspirasyon sa inyo na yung sa Bisaya pa na alam-alaman natin ang mga kapatid nating lumabas sa simbahang Katoliko na magbalik na tayo sa simbahang Katoliko kasi maganda dito. Mayroon tayong nanay, si Mama Mary, no? Doon sa ibang relihiyon walang nanay, no? Dito sa simbahang Katoliko, inaalaala natin ang mga patay. Sa ibang relihiyon, ang mga patay hindi na inaalaala. Tuwing November 1, November 2, hindi ka nabisitahin sa inyong mga libingan. Pero dito sa Katoliko, inaalaala pa rin natin ang mga patay. Alam mo, Pastor, yung doktrina natin na ang mga patay hindi alalahanin, okay lang yun kung buhay pa tayo. Pero kung tayo na ang patay, kawawa tayo, wala nang mag-alaala sa atin. Kaya ngayon, balik tayo simbahang Katoliko. Kasi dito, inaalaala natin ang mga patay. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As we sit properly and talk to God at this moment, and as we close our eyes, let us think about our commitment to the Lord. Being a Catholic, how we love the church, how we love Jesus, and how we respect His mother. Ako naman bilang isang pastor na hindi ko pinaplano na magiging isang Katoliko ngayon, alam ko na plano ito sa Panginoon na magiging mangyari ito sa aking buhay na makita ko ang liwanag at this moment. At this moment, brothers and sisters, as we contemplate, as we renewed our commitment to the Lord, let us continue to contemplate like Mama Mary sa mga bagay na hindi niya naintindihan. Sa mga bagay na hindi niya naintindihan, Mama Mary contemplate all of these things in her heart. At this moment, Lord, thank you so much for the gift of conversion sa lahat ng mga pastor sa buong Pilipinas. At kami, Panginoon, nanalangin with the intercession of Mama Mary, whose feast we celebrate today, the Immaculate Conception, na maintindihan namin na the mother and the son cannot be separated in the plan of salvation. Sa oras na ito, Panginoon, we ask you to continue to move in us as we offer, as we rededicate our life and our commitment to this parish of St. Joseph de Ampid Parish, San Mateo Rizal, na magiging instrumento kami sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Thank you so much for your wonderful love and your mercy to us as we celebrate this Christmas. We now understand the mysteries of our faith and the role of Mama Mary in the plan of salvation, that the plan of salvation is not Christ alone, but it demands human cooperation, not only to the Blessed Virgin Mary, but to all of us to cooperate in this plan of salvation, to be an instrument of your salvation to other people, to our neighbors, to our relatives, and to all of our friends na aming salubong sa aming paglalakbay sa mundong ito. We ask you to bless us in the mighty name of Jesus Christ our Lord, with the intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Lord, bless all of us as we make the sign of the cross, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At bago ko ibigay sa ating mga MC, kung mayroong gustong magtanong, dalawa o tatlong tanong na hindi ninyo na-clear sa aking pagbabahagi, pwede kayo makatanong sa mga oras na ito. Wala ba kayong mga tanong? Any question, any clarification about some point na clear o hindi clear sa ating pagdinig? Kung wala pong tanong, sige, ma'am. I just would like, brother, to give an example from what you have said a while ago na ang Katoliko na nakita ninyo, ang Katoliko ang siyang pinaka maganda sa lahat ng religion. I remember when I had a debate. We were all teachers from different schools, and I was representing Claret College of Isabela, Basilan. So, ayoko ng debate tungkol sa reliyon. I was representing, what I did was only to ask questions from the audience. And when I said, we have a Seventh-day Adventist, who is the founder? And then one said this, is he a man? He is a man. Who is the founder? Until I reach, who is the founder of Iglesia ni Cristo? And then he said, Manalo. And what is he? I said, a man. Who is the founder of the Catholic Church? And one said, Jesus Christ. What is he and who is he? He is the Son of God. And I said, thank you. You know, later I won without debating. It is very true. Yes, son. Thank you. Mayroong mga sitwasyon na mga hindi Katoliko na dapat bigyan natin sila ng dialogue. Like for example, Anglican, UCCP, Evangelical Methodist, itong mga mainline Protestant na ito, they are already pastors na mayroong mga integrity, na mayroong respeto. Pag mainline sila, Protestant. So sa mainline Protestant, yun ang mga nandyan sa Philippine Bible Society. Di ba si Bishop Broderick Pabilio ang president sa Philippine Bible Society. Ang Philippine Bible Society was a Protestant society na nag-imprinta ng mga Biblia hanggat na-open ang mga Protestante, inimbita nila ang Catholic. Ngayon, we have Bishop Pabilio, the present president of the Philippine Bible Society, di ba? Ngayon, mayroon ring mga hindi Katoliko na ang ibigay natin sa kanila, debate. Like for example, kung ang maharap mo ay mga bagong sulpot, like Soriano, hindi mo sila mabigyan ng dialogue. Dahil sa ugali nila, hindi pang dialogue eh. So you have to know your enemy. Anong klase ito? Kung Iglesia ni Cristo, o gusto, pwede ba ang dialogue? Kung hindi siya makipag-dialogue, o ibigay natin sa ating mga CFD. So mayroon tayong CFD organization in the Philippines na sila ang binigyan natin sa responsibilidad sa mga debate. Amen? Tulad sa akin, mayroon ang kasama ko sa Hulilan 2 times ako nagpunta is Adventist. Seventh-day Adventist, isang abogado, lawyer, attorney Rufil Banyok sa Cebu. Reporter siya sa TV5 sa Cebu. So kasama ko siya sa Hulilan. Pag uwi namin sa Pilipinas, nagiging committed siya sa Katoliko. So nagiging Katoliko siya. Ako rin nagiging Katoliko. So mayroong mga grupo na dapat ang ibigay sa kanila offensive, no? Debate. Pero mayroong mga ministers tulad sa akin as a pastor na pag mag-dialogue yung mga pastor, dialogue kasi mga matanda na sila. So hindi mo pwede sigaw-sigawan.
Amen? Those who wants dialogue, we will give them dialogue, no, sa mga kaparian. Pero those who want debate, we will give them debate. We have Catholic Faith Defender of the Philippines. Okay, i-schedule natin kailan ang debate. So, imbitahin natin si Attorney Rufil Banyok para haharap sa kanila. Pero, tulad sa Russia and Ukraine, ang Ukraine hindi makipagdigmaan, linusob sa Russia. So, dapat idipinsa mo ang iyong bansa. So, tayong Katoliko ngayon, kung tayo ang lulusubin, mga paaralan natin, ginawang breeding ground sa mga born again, no? Mga Xavier University sa Cagayan, doon sila mag-fellowship. That is an insult to our religious freedom. Amen? LaSalle University, magawa sila diyan ng fellowship inside the campus. That is an insult to our religious freedom. Dapat tayo kikilos. Hindi tayo magtahimik. Amen? They are trespassing our religious freedom. We have the freedom of religion. We have the freedom of expression. Dapat tayong Katoliko sa sagot, makipag-usap sa kanila. Hindi naman tayo sumisigaw. Ngunit, ating ipinaglaban ang ating karapatan bilang mga Katoliko. Amen? So, kasi ngayon, ang nangyari, nagiging tolerance, religious tolerance, kahit ano lang, hanggat ang mga apo natin, nagiging born again na, nagiging dating daan na. Tulad kay Father, Algie sa Kitaw-Taw Bukidnon, ang kaniyang nanay, Jehovah's Witness, ang kaniyang tatay, Katoliko, ang kaniyang magulang, ang kaniyang eldest sister, Adventist, ang kaniyang bunsong kapatid, dating daan kasi tinutolerate. Nagtanong ang mga kapatid, okay man lang, Diyos man lang. You have to answer. Amen? Kasi nadala sila sa dating daan kasi hindi mo kinaklarify ang kanilang mga tanong. We have the responsibility to clear any doctrinal question sa ating mga apo. Kasi ang mangyari niyan, tayo na lang mga matanda, maiwan dito sa Katoliko, ang mga apo nandoon na sa mga born again because we are not clarifying a particular issues. Amen? Dapat i-clarify natin. Walang problema sa atin dito, we are all committed. How about sa ating mga new generation na sila ang tinatarget sa mga sulpot ng mga reliyon? We need to clarify a particular point. Magtanong sa iyo, ano yung Eucharistia? Sabi sa pastor doon sa born again, cannibalism daw yun. Kinain ninyo ang prisko na katawan at priskong dugo ni Jesus. Mga ungo daw kayong Katoliko. Ano yan? You have to explain. Iba yung cannibalism, iba yung Eucharistic partaking the body and blood of Jesus. Amen? Kasi yung cannibalism, nandoon ka sa mga daan, hinaharang mo yung mga dumadaan, kinakain mo ang kanilang mga laman. But here, it is offered by Jesus in the sacrament of the Eucharist na ibigay niya ang kanyang katawan at dugo bilang ating pagkain at inumin. For my body is a true food and my blood is a true drink. Sabi ni Jesus, he who eats my flesh and drink my blood has eternal life and I will raise him up in the last days. Dapat i-clarify natin. Kasi ang nangyari ngayon mga kapatid, kasi di ba bakit maglakad ako sa ibang parokya? Kasi dami sa mga parokyano natin na convert na sa ibang sikta. Kasi ang mga matandang Katoliko, hindi nila binibigyang pansin ang mga question sa kanilang mga apo. Ang nagsagot sa kanilang mga tanong, ang mga pastor. Kaya doon sila nadala.